Isang araw pa lamang matapos umalis si Noah para sa isang lakad sa negosyo sa labas ng bayan, nagsimulang mag-ibang atmosfera sa bahay. Sa sala na karaniwang puno ng kaayusan at kasiglahan, nakaupo si Rosario sa sofa, nalupaypay at maputla ang muka. Mabigat ang pakiramdam ng kanyang tiyan at ang pagsusukang hindi natigil ay nagtulak sa kanya na yumuko hanggang sa wakas ay sumuka siya sa puting panyo na nakapatong sa kanyang kandungan. "Mommy, bakit parang malungkot ka?" tanong ni Connor sa nag-aalalang tinig habang lumalapit ang kanyang malaking mata ay puno ng tapat na pag-alala. Ang 6 na taong gulang na batay tumayo sa tabi ng kanyang ina. Hawak-hawak ang paborito niyang manika na para bang doon niya ibinubuhos ang kanyang pagkabahala. Pilit nang umiti si Rosario, bagamat pausang kanyang boses. "Huwag kang mag-alala, Connor, hindi lang magandang pakiramdam ni Mommy ngayon. Kailangan lang magpahinga sandali si Mommy." Kahit nais niyang maging nakakapawi, hindi may tago ng kanyang tinig na malayo pa sa maayos ang kanyang kalagayan. Habang unti-unting gumuguhit ang pag-aalala, mabilis na lumapit si Sari, ang tapat na kasambahay ng pamilya. "Mrs. Rosario, mas mabuti na ba ang pakiramdam ninyo? Maaari ako maganda ng mainit na tubig at gamot para sa tiyan upang maibisan ang pagsusuka nyo," aniya na may malasakit habang tinitingnan ng kalagayan ni Rosario. "Salamat, Bella," sagot ni Rosario habang hinawakan ng kamay nito. Lalong bumibigat, tumanggi ang tiyan ko tuwing sinusubukan kong kumain at hindi nawawalang hilo. Agad na nagtungo si Bella sa kusina at kinuha ang isang baso ng mainit na tubig at ilang tableta ng gamot. "Subukan yung uminom kahit na konti, misis. Kung kinakailangan, tatawag ako ng doktor upang kagad kayong gumaling," wika niya sa malumanin na tinig. Si Connor na nakikinig ng mabuti ay kagad nang lumapit sa tabi ng kanyang ina. "Mommy, pwede ba akong tumulong? Ayoko nakikita kang ganito. Gusto kong gumaling ka kaagad." Ang munting tinig niya ay puno ng sinseridad at pag-asa. Hinaplos ni Rosario ang pisngi ng anak. "Connor, mahal ko, salamat. Alam kong nag-aalala ka pero kailangan kong maging matatag na muna. Halika, kumuha tayo ng kumot para mas komportable ako makapagpahinga." Habang tumutulong, inayos ni Bella ang mga unan at kunot sa tabi ng sofa. Sinisiguro na tama ang posisyon si Rosario para maayos sa pagpapahinga. "Mrs., sisiguraduhin kung hindi kayo mawawalan ng kasama. Kung may anumang pagbabago, agad akong tatawag ng tulong na medical." Paliwanag niya na kinukuha ang maliit na thermometer sa bulsa ng kanyang coat. Tumango si Connor ng labo mga mata habang nakikitang unti-unting panghihina ng kanyang ina. "Dito lang ako, Mommy. Maglalaro ko ng mga manika ko para hindi ka makaramdam ng pag-iisa." Naglaan ng oras si Bella upang aliwin ang bata. "Connor, napakabuti mong anak. Sige, maglaro ka muna dito sa sala. Kailangan ni Mommy ng pahinga at mamaya makakausap mo ulit siya." Naramdaman ni Rosario ang init mula sa pag-alaga ng 2 kasama sa kanyang paligid. "Lubos ang pasasalamat ni Mommy. Ang presensya niyo nagpapagaan sa loob ko," bulong niya habang marahang pinikit ang mga mata. Sinusubukang payapain ang isip na puno ng pangamba. Sa gitna ng katahimikan, marahang bumulong si Bella kay Rosario. "Mrs., mananatili ako dito ng mas matagal upang masigurong lahat. Kung hindi gagandang kondisyon, handa akong tawagin kaagad ang doktor." Si Connor sa mahinahon, ngunit tsak na tinig ay nagsabing, "Mommy, ayoko magtagal ka na may sakit." Ang inosente niyang boses sa puno ng sinseridad ay nagbigay kay Rosario ng munting ngiti kahit na mahina. Samantalang sa labas sa silid, ang pag-ihip ng hangin sa hapon ay nagdala ng panibagong pag-asa. Dahan-dahang bumalot ang inasahang katahimikan sa silid kahit naroon pa rin ang pangamba. Bagamat malayo si Noah sa bayan, ang init ng tahanan ay nagsilbing ginhawa na pansamantalang nagtaboy ng sakit at pagkabahala. Nagbibigay ng lakas kay Rosario upang ipagpatuloy ang laban tungo sa paggaling. Kinabukasan ng umaga, tahimik at puno ng pagkabalisang silid sa ospital. Si Rosario, na labis na nahirapan kagabi, ay nakahiga ngayong matamlay sa kama. Namaputla ang muka. Ang hindi matigil na pagsusuka ay lalo lamang nagpahina sa kanya. Habang ang monitor sa tabi ng kama ay patuloy na nagbabantay sa mahalagang senyales. Lumapit si Dr. Arman, isang mabait, ngunit may katigasang anyo sa tabi ng kama ni Rosario. "Mrs. Rosario, sinasagawa na namin ng ilang pagsusuri upang malaman ang sinang inyong reklamo.
Alam ko hindi magandang kalagayan niyo, ngunit may balitang dapat nating ipagpasalamat. Sa banayad ngunit malinaw na tinig, pinagpatuloy ng doktor. Lumabas sa resulta ng pagsusuri na kayo ay buntis. Kailangan natin kagad na magbigay ng mansisinang pag-aalaga. Ngunit ang pagbubuntis na ito ay isang biyaya sa gitna ng mahirap na sitwasyon. Hinawakan ni Bella ang tapat na kasambahay na ngayon ay kumikilos sa parang kapamilya ang kamay ni Rosario. Mrs., makakapahinga na kayo ng may ginhawa. Magandang balita ito kahit na mahina kayo sa ngayon. Sabay-sabay natin itong haharapin. Wika ni Bella habang pinupunasan ang pawis sa noo ni Rosario. Sa waiting area, tumunog ang phone ni Noah. Agad niya itong sinagot. Dala ng tinig na bakas pa rin ng pagkabalisa. Noah's here. Narinig ang mahinang tinig ni Rosario sa kabilang linya. Noah, ako to. Nasa ospital ako. Mukhang buntis ako. Saglit na katahimikan ang bumalot sa linya ng telepono. Makalipas ang ilang segundo, biglang nag-ibang tono ng boses si Noah. Ang kabay na palitan ng kasiyahan at ginhawa. Rosario, totoo ba ito? Nakakatuwa. Sobrang saya ko. Kahit nag-aalala, ako sa kalagayan mo, ang balitang ito'y nagbibigay ng bagong pag-asa sa atin. Huminga ng malalim si Rosario. Alam kong nag-aalala ka, mahal, pero ang balitang itong nagbibigay sa akin ng dahilan upang magpatuloy. Gusto ko maging matatag na ina kahit naramdam kong napakahina ako ngayon. Muli nagbigay ng tagubilin si Dr. Arman sa loob ng silid paggamot. Mrs. Rosario, sisimulan na namin ang paggamot upang ma-stabilize ang inyong kondisyon. Hinihiling ko na magpahinga kayo at huwag mag-alala. Sisiguraduhin namin na ligtas kayo mag-ina. Nakahiga si Rosario sa kama ng ospital. Marahang hinihimas ang kanyang tiyan na nanatiling patag. Pagod ang kanyang muka. Ngunit may malit ng ngiti na nakaguhit sa kanyang mga labi. Ang pagbubuntis niya, ngayon ang pagkakataon ay mas naging sensitibo siya, lalo na't nasa labas ng bayan si Noah para sa negosyo. Nakaupo si Bella, ang tapat na kasambahay ng pamilya sa sofa, malapit sa kama, nakatingin kay Rosario ng may malasakit. Mrs. Rosario, may kailangan po ba kayo? Mahinang tanong ni Bella. Umiling si Rosario na may ngiti. Ayos lang ako, Bella. Salamat sa pagsama sa akin. Tumango si Bella at biglang nag-vibrate ang phone ni Rosario. Nang makita ang pangalan ni Noah sa screen, kumislap ang kanyang mga mata. Agad nitong sinagot. Honey, nasaan ka pa? May bahid na lambing sa tinig ni Rosario. Sa kabilang linya, marahang bumuntong hininga si Noah. Nasa labas pa rin ako ng bayan, pero susubukan ko makauwi ka agad. Kumusta ka? May nararamdaman ka ba? Napakagatlabi si Rosario, bahagyang namasang kanyang mga mata. Miss na kita, napatawa si Noah. Ako rin, sweetheart. Konting tiis lang, babawi ako pag uwi ko. Bahagyang napasinghal si Rosario. Hindi ko kailangan ng pagbibigay luho. Ang kailangan ko lang nandito ka. Sandali na tahimik si Noah bago lumambot ang kanyang tinig. Alam ko at patawarin mo ko dahil hindi kita masamahan ngayon, pero nangangako ako. Matapos ang negosyong ito, diretso akong uuwi. Tumango si Rosario kahit hindi siya nakikita ni Noah. Sige, pero wag kang magtagal. Kapag hindi magtataray ako, mahinang natawa si Noah. Ano klaseng taray? Kasi sa tuwing nagagalit ka, ako ang dihado. Napatawa si Rosario na mula ang pisngi. Bahala ka. Si Bella na nakarinig ng kanilang usapan ni napangiti na lamang. Makalipas ang ilang minuto ng pag-uusap, binaba ni Noah ang tawag. Humugot ng malalim na buntong hininga si Rosario. Nakatitig sa kisame ng silid. Ramdam niyang pangungulila sa asawa. Napansin ni Bella ang pagbabago sa mukha ni Rosario at sinubukang aliwin siya. Mrs. Rosario, sigurado ako na uuwi kagad si Mr. Noah. Mahal na mahal ka niya. Mahinang ngumiti si Rosario. Alam ko, pero masakit pa rin mag-isa dito. Tumango si Bella. Kung ganon, mananatili ako dito hanggang siya makabalik si Mr. Noah. Tinitigan siya ni Rosario na may pasasalamat. Salamat, Bella. Napakaswerte ko at may nagmamalasakit sa akin. Gumiti si Bella na may init. Marahang pinikit ni Rosario ang mga mata, bagamat sabik pa rin kay Noah. Hindi na siya lubusang nag-iisa. Kinabukasan, nakahiga pa rin si Rosario sa kama ng ospital. Paminsan-minsan hinihimas ang kanyang tiyan na hindi pa nagpapakita ng pagbabago. Tapat pa rin nagbabantay si Bella. Sinisigurong komportable si Rosario. Ngunit bago pa sila makapagpatuloy ng usapan, nag-vibrate muli ang cellphone ni Rosario.
Sa pagkakataong ito, hindi kay Noah galing ang number. Benedict, mahinang sambit niya bago sagutin ang tawag. Hello Rosario, narinig ko na nasa ospital ka. Ayos ka lang ba? May sinseridad ang tinig ni Brian, bagamat bakas din ng pag-aalala. Bahagyang umiti si Rosario. Ayos lang ako. Pagod lang. Pwede ba kitang dalawin? Tanong ni Benedict na may pagkatubili. Nag-isip sandali si Rosario bago bahagyang tumango, kahit hindi siya nakikita ni Benedict. Sige, kung may oras ka. Okay, pupunta ako kagad. Makalipas ang ilang sandali, bumukas ang pinto ng silid ng ospital at pumasok si Benedict na may dalang kahon ng mga prutas. Medyo alanganin ang kanyang muka, ngunit lumapit pa rin siya. Pagod ang itsura mo, wika niya habang nilalapag ang kahon ng prutas sa mesa ng tabi ng kama. Napatawa si Rosario. Ano bang itsura ko dati? Ngumiti si Benedict at umupo sa silya sa tabi niya. Mas masigla ka dati. Ngayon lang kita nakitang ganito. Napabuntong hininga si Rosario. Siguro kasi wala si Noah. Sandaling tumingin si Benedict sa kanya bago muling nagtanong. Nasa labas pa rin siya ng bayan? Tumango si Rosario. Oo, pero nangako siyang uuwi kaagad. Habang nag-uusap sila, kararating lamang ni Noah sa bahay. Bakas ang tensyon sa kanyang muka habang binabasa ang mensahe ni Bella tungkol sa kalagayan ni Rosario. Hindi na siya nag-isip pa. Dinampot niya ang susi ng kotse at kagad na nagtungo sa ospital. Sa loob ng kotse, magulo ang kanyang isip. Hindi siya talaga nasa labas ng bayan, gaya ng sinasabi niya kay Rosario. Sa lahat ng oras na ito, abala siya sa pagtatayo ng sarili niyang kumpanya. Lihim na itinatago dahil gusto niyang patunayan na kaya niyang magtagumpay nang hindi umaasa kanino man, kahit na kay Rosario. Ngunit nang marinig niyang na-ospital ng asawa, bigla nawala ng halaga ang lahat ng plano. Mas mahalaga ang kalusugan ni Rosario kaysa sa anumang ambisyon. Pagdating sa ospital, mabilis sa tinungo ni Noah ang silid ni Rosario. At nang buksan ng pinto, kaagad na nasilayan si Benedict na nakaupo sa tabi ng kama. Lumingon si Rosario at nabigla nang makita ang asawa sa may pintuan. Noah, umuwi ka na? Agad na tumayo si Benedict na mapansin si Noah. Dumaan lang ako para bumisita, magalang niya sabi, bago lumingon kay Rosario. Mauna na ako, magpagaling ka. Tumango si Rosario at lumabas si Benedict matapos mabigay ng malit na tango kay Noah. Pagkaalis ni Benedict, lumapit kagad si Noah sa kama at hinawakan ng kamay ng asawa. Nag-alala ako, kaya napaagang uwi ko, sabi ni Noah. Tinitigan siya ni Rosario ng may lambing. Pasensya na, ayoko mag-alala ka. Humugot ng butong hininga si Noah at umupo sa gilid ng kama. Wala kang dapat na ika-sorry. Ako ang dapat humingi ng tawad dahil wala ako dito. Ako ang dapat nakasama mo. Pinagmasdan ni Noah ang maputlang mukha ng asawa at sa loob-loob niya, binalot siya ng matinding pagkakasala sa kanyang pagsisinungaling. Ngunit sa ngayon, ang pinakamahalaga ay masigurong ligtas si Rosario. Pinagmasdan ni Noah ang natutulog na si Rosario. Payapa ang mukha nito bagamat bahagyang maputla pa rin. Tinaas niya ang kumot, siniguradong komportable siya bago marahang tumayo. Dahan-dahan siyang lumabas sa silid at naglakad sa tahimik na pasilyo ng ospital. Kinuha niya ang phone sa bulsa at tinawagan si Leo. Hello Leo, kamusta? Dumating na ba lahat ng materyales? May pigil na tinig niyang tanong. Sa kabilang linya sagot ni Leo na may kasiyahan. Ayos ng lahat. Bakal, semento, salamin. Nasa site na lahat. Kailangan na simulan ng construction. Bahagyang tumango si Noah kahit hindi siya nakikita. Mabuti, hindi ako makakadalo palagi sa site kaya ipinagkakatiwala ko lahat sa iyo. Siguraduhin mong ayon sa plano lahat. Magpahinga ka na Noah. Tugon ni Leo ng may kumpiyansa. Nakausap ko ng hepe ng project. Bukas magsisimula ng mga manggagawa. Sa loob ng 6 na buwan, makikita na natin ang istruktura. Huminga ng maluwag si Noah. Salamat, gusto kong matapos ang project na ito nang walang aberya. Parang tensyonado ka, ani Leo. May problema ba? Nilingon ni Noah ang bahagyang nakabukas sa pinto ng silid ni Rosario. Nasa ospital si Rosario. Agad na naging seryoso si Leo. Ano? Malala ba? Hindi. Buntis ang asawa ko. Sandaling natahimik si Leo bago nagsalita. Congratulations. Kung ganun, unahin mo na si Ma'am Rosario. Ako nang bahala sa project. Nakatitig si Noah sa sahig. Magulo ang isip. Yan ang problema, Leo. Hindi ko pa nasasabi kay Rosario tungkol sa project na to. Akala niya, nagtatrabaho pa rin ako sa dating opisina pero nag-resign na ako.
Napabuntong hininga si Leo. Sigurado ka ba na gusto mong ilihim pa ito? May hinang bumuntong hininga si Noah. Sa ngayon, oo. Gusto kong patunayan na kaya ko magsimula mula sa wala, nang walang bahid ng tulong. Ayoko masabi ng iba na umaasa lang ako sa tagumpay ng asawa ko. Natahimik si Leo. Ngunit bakas ang pag-aalinlangan. Pero alam mong malalaman din ni Rosario balang araw, hindi ba? Bahagyang tumango si Noah. Oo, pero sasabihin ko rin sa kanya sa tamang oras. Gusto ko siyang sorpresahin kapag buo ng lahat. Muling napabuntong hininga si Leo. Sige, itatago ko rin ito pero wag mong hayaang makaapekto ito sa relasyon ninyo. Ngumiti ng bahagya si Noah. Alam kong panganib, Leo. Salamat, tatawag ako palagi para sa updates. Oo, Noah. Tugon ni Leo bago binaba ang tawag. Nilingon ni Noah ang kalangitan mula sa bintana ng ospital. Ramdam niyang bigat ng desisyon. Nasa pagitan siya ng pangarap na gustong tuparin at ng katotohanang may tinatago siya sa asawa. Matapos huminga ng malalim, bumalik siya sa silid. Pagkaupo niya sa tabi ng kama, bahagyang gumalaw si Rosario at minulat ang mga mata. Saan ka galing? Mahina niyang tanong. Ngumiti si Noah, hinaplos ang buhok ng asawa. Sandali lang akong lumabas, mahal. Nandito na ako ngayon. Bahagyang ngumiti si Rosario bago muling ipinikit ang mga mata. Hinawakan ni Noah ang kanyang kamay ng mahigpit. Nangako siya sa sarili. Darating ang araw, sasabihin niyang lahat, ngunit hindi pa ngayon. Nakaupo si Rosario sa sofa ng sala, nakasandal ang ulo ng komportable. Kakauwi niya lang matapos ang ilang araw sa ospital. Bagamat mas maayos ng kanyang kalagayan, nanatiling mahina pa rin ang kanyang katawan. Sa harap niya nakatayo si Carlo na may hawak na tablet, bakas ang pag-alala sa muka. Kung ganun, gusto talaga magsabati ka ni Mrs. Rosario? Dahan-dahang tumango si Rosario. Oo, Dev. Gusto kong mag-focus sa pagbubuntis ko. Ayoko ma-stress dahil sa trabaho. Tumango si Carlo bilang tanda ng pang-unawa. Sige po, ako na pong bahala sa lahat, pero may ilang bagay na kailangan pa rin pagdesisyonan mismo ni Mrs. Rosario. Maaari ko pa rin ba kayong kontakin para sa mga importanteng usapin? Bago pa makasagot si Rosario, biglang lumabas si Noah mula sa kusina, bakas ang hindi pagsangayon sa muka. Hindi na. Simula ngayon hindi na kailangan makialam si Rosario sa usapin ng trabaho. Mag-focus ka na lang sa pagpapahinga. Napakunot ang noon ni Rosario. Noah, hindi ko pwedeng basta pabayaan. Kumpanya ko to. Umupo si Noah sa tabi niya at marang hinawakan ng kanyang kamay. Naintindihan ko, mahal. Pero ngayon, kailangan mong isipin ang sarili mo at ang anak natin. Mabigat na napabuntong hininga si Rosario. Alam niyang tama si Noah, ngunit mahirap pa rin para sa kanya napakawala ng responsibilidad. Tumingin siya kay Carlo. Kung talaga may agarang pangangailangan, tawagan mo ko, pero hanggat maaari, ikaw na mag-asikaso ng lahat. Ngumiti ng bahagya si Carlo. Opo ma'am, nangangako kong alagaan ng mabuti ang kumpanya. Muling tumingin si Noah kay Carlo. Ako rin ang tutulong, kaya ko may malalaking bagay, dumaan na muna sa akin bago abalahin si Rosario. Nagulat si Rosario sa narinig. Ikaw, gusto mong tumulong pamahalaan ng kumpanya ko? Ngumiti si Noah ng kaswal. Bakit hindi? Pwede naman ako matuto. Isa pa magandang pagkakataon nito para mas maintindihan ko mundo na negosyo mo. Nag-aalinlangan si Carlo. Sigurado po ba si Mr. Noah? Kasi hindi naman itong larangan ninyo. Bahagyang natawa si Noah. Diyan nga, gusto ko subukan. Malay mo, may talento rin pala ako. Patuloy na nagkatingin si Rosario kay Noah na parang hindi makapaniwala. Seryoso ka ba? Matatag na tumango si Noah. Oo, huwag kang mag-alala. Hindi ko guguluhin ang kumpanya mo. Sandaling natahimik si Rosario sa kabumuntong hininga na may pagsuko. Sige, pagkakatiwalaan kita, pero huwag kang masyadong magiging abala na makalimutang samahan ako. Ngumiti si Noah. Huwag kang mag-alala, ikaw pa rin ang una sa listahan ko. Ngumiti rin si Carlo. Kung ganon, aayusin ko na kagad ng transition ng mga gawain. Magpapaalam na ako, sir, ma'am. Tumango si Rosario habang ninahatid naman ni Noah si Carlo palabas ng pintuan. Pagkaalis ng kanyang assistant, nakatingin si Rosario sa asawa na may halong pagtataka. Sigurado ka ba talaga na kaya mo asikasuhin ng kumpanya habang sinasamahan pa rin ako? Ngumiti ng may kumpiyansa si Noah. Pagkatiwalaan mo lang ako, mahal. Kakayanin ko. Ngumiti ng konti si Rosario, bagamat may bahid pa rin ng pagdududa sa kanyang puso. Bigla niyang tinapik ang kanyang noo. Ay nako, nakalimutan ko, napalingon si Noah. Kakasara lang ng pinto matapos ihatid si Carlo. Nakalimutan? Ang ano? Napating si Rosario sa asawa. Nalalaki ang mga mata.
Ngayong gabi ng engagement ni na Leticia at Benedict, natahimik si Noah ng ilang segundo bago napakunot ang noo. Ano? Sina Leticia at Benedict? Kailan pa naging sila? Nagkibit-balikat si Rosario. Hindi rin ako sigurado. Akala ko hindi pa ganun kalayong relasyon nila pero heto na, napabuntong hininga si Noah. Pilit inuunawang balita. Grabe, ni minsan hindi ko pa silang nakitang magkasama. Napatawa si Rosario. Ako rin nga, nagulat ng sinabi sa akin pero kung masaya sila, bakit hindi? Nakakunot pa rin ang noo ni Noah. Pero bakit mo laman lang akong narinig tungkol dito? Muling bumuntong hininga si Rosario. Siguro dahil naging abala ka nitong mga nakaraang araw o baka sadyang hindi nila binalita sa karamihan. Hindi pa rin makapaniwala si Noah. Kakausapin ko si Leticia mamaya. Masyadong biglaan ito. Ngumiti si Rosario na may biro. Hindi ka ba natatakot na baka nagkamali ng mapili si Leticia? Muli na pabuntong hininga si Noah. Hindi naman takot pero gusto ko lang makilala pa ng mabuti. Tumango si Rosario. Sige, pupunta tayo sa event mamaya. Nagtaka si Noah. Sigurado ka ba na gusto mong pumunta? Kakarating mo lang mula sa ospital, mahal. Ngumiti si Rosario na nakakapawi ng loob. Ayos lang ako, Noah. Isa pa, hindi naman ito nakakapagod na event. Dadalo lang tayo sandali. Babate at saka uuwi na. Nakasimangot pa rin si Noah. Paano kung bigla kang hindi maging maayos ang pakiramdam? Hinaplos ni Rosario ang kamay ng asawa. Nangako ako na magpapahinga bago ang event at saka nandyan ka naman para alagaan ako. Matagal siyang tinitigan ni Noah bago napubuntong hininga ng malalim. Sige, pero kapag nakita ko napapagod ka, uwi na tayo kaagad. Mabilis na tumango si Rosario. Deal? Patuloy pa rin nag-alala si Noah. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko kay Leticia mamaya. Dapat sinabi niya na muna sa akin bago umabot sa ganito. Ngumiti si Rosario ng banayad. Hindi lahat ng bagay kailangang ayon sa inasahan natin. Kung si Benedict at si Leticia ay naniniwalang tama ito para sa kanila, suportahan na lang natin. Muling bumuntong hininga si Noah. Sabay haplos sa kanyang muka. Sige na nga, maghahanda na tayo. Kakausapin ko si Leticia mamaya mismo. Ngumiti si Rosario ng kontento. Ayan, ganyan. Huwag mo isipin ng sobra. Umiling si Noah at malalim na huminga. Sige, sisiguraduhin ko na komportable ka sa event. Tumango si Rosario ng mariin. Pinagkatiwalaan kita. Ngumiti ng konti si Noah kahit na natiling puno ng kuryosidad tungkol sa relasyon ni na Leticia at Benedict. Pagkatapos makipag-usap kay Rosario, dumiretso si Noah sa kanilang silid. Maingat na sinarang pinto, saka kinuha ang kanyang phone. Mabilis na hinanap ang pangalan ni Leo sa contact list at kagatong tinawagan. Mabilis din narinig ang boses ni Leo sa kabilang linya. Hello boss, diretsong nagtanong si Noah. Kumustang project? May problema ba? Sandaling napubuntong hininga si Leo bago sumagot. Sa ngayon, maayos naman ang lahat. Dumating ng mga materyales. Nagsimula na rin ng mga manggagawa ayon sa schedule. Kung walang magiging hadlang, tuloy-tuloy tayo ayon sa plano. Tumango si Noah kahit hindi ito nakikita ni Leo. Mabuti, siguraduhin mo hindi maantalang schedule. Ayoko magkaroon ng aberya. Relax lang boss. Nakaayos ang lahat. Kapag may problema, kagad kitang tatawagan. Sagot ni Leo nang may kumpiyansa. Sandali nag-isip si Noah bago muling nagtanong. Kumusta naman ang supervision sa site? Nasa standard ba lahat? Ligtas. Sisiguraduhin kong maayos ang trabaho tugma sa blueprint na pinagkasunduan natin. Nakipag-coordinate na rin ako sa mga kontratista. Alam nilang hindi pwede magkaroon ng kahit na konting pagkakamali. Tugon ni Leo ng panatag. Medyo nakahinga ng maluwag si Noah. Mabuti, hindi ako makakapunta palagi sa site dahil kailangan ko alagaan si Rosario. Kaya buong tiwala ko sa iyo, Leo. Bahagyang natawa sa Leo. Opo, boss. Asikasuhin niya na muna si Madam. Ako nang bahala dito. Lalo na't buntis si Mrs. Dapat mas tutok kayo sa kanya. Ngumiti si Noah ng marahan. Tama ka. Sige, magtrabaho ka na. Kung may importante, tawagan mo ko kaagad. Opo, boss. Sagot ni Leo bago binaba ang tawag. Matagal pang nakatitig si Noah sa screen ng kanyang phone bago to pinatong sa mesa. Malalim siyang napabuntong hininga. Maayos ang lahat ayon sa plano pero kailangan pa rin niyang tiyaking manatiling nasa tamang landas ang lahat. At ngayon panahon na upang maghanda sila ni Rosario para sa engagement ni Leticia at Benedict.